Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you first half ng July 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nagpa-personal reading, sa mga nag-hype ng aking video dyan, at sa mga gusto magpa-personal reading. Yan. Ilalagay ko dyan sa video yung aking FB, i-text nyo lang ako sa aking messenger para sa details ng personal reading. Yan. General reading tayo, Aquarius, kunin mo lang nga sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan. Ano man ang gender nyo, ano man ang edad mo, wala sa baraha kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, warning yon para magkaroon din kayo ng idea, di ba? I-reverse nyo, i-analyze nyo, i-reverse nyo, pilitin yung maiwasan. Okay? Para hindi maganap o mangyari, kuha tayo ng angel guide mo. Ay! Well, ito na yung lumabas eh. Okay. Okay, ate. Okay. Okay, Aquarius, Caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. Konting-konti na lang. Tiis pa konti. More on patient kasi may magbabago o mga pagbabago magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Alam ko na yung mga unclear thinking, magulo yung isip, maraming iniisip, maraming mga bagay na you want to resolve, gusto mong baguhin, ayusin mo yan. Ano, wag lang masyadong overthinking. Mahilig ba kayo sa tea, coffee, something, mga hot drinks, mga ganyan. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Basta wag lang mag-overthink, no? Always balance. And also we have the boot. Baka makita kayo ng mga ganito. Ano yan yung sa paro-paro? Yung nakabalot pa. Increase your effort if you want to achieve your goal. Ito yung sinasabi. Baka daw, kaysa isip ka ng isip, ilusyon ka ng ilusyon, mag-action ka, ibig sabihin. At yung nag-action naman ako, baka kulang pa. No, makakulang pa ng strategy, di ba? Kaya baka kailangan may option 1, option 2, option 3, mga ganung sitwasyon. So, basta nyo kailangan nyo talaga mag-action. Bibili ba kayo ng sapatos? Yan. Also, you have the courage, something. Journey, either physical or mental. I know na medyo may mga pinagdadaanan kayo na mahirap o hardship or difficulties o kaya naman is marami lang talaga kayong iniisip. Baka rin pagod lang din kayo sa trabaho or may mga sitwasyon na napapagod ka. But you need to relax. Ibig sabihin, ano, may mga burden kasi ako nakikita sa iyo. Kung titignan mo, medyo dark pa rin siya, di ba? Parang wag ka lang, di mawawala ng pag-asa, no, sa iba sa inyo. Basta tuloy-tuloy lang. Bigyan mo lang talaga ng effort or strategy, something. Kumbaga, andun yung point na pwede ka magpahinga, ba't wag kang hihinto na doon sa point na yun, ano? And may iba sa inyo is may mga stepping into a new experience in life. Maybe may mga bagay kayo na dapat nyo subukan o may mga bagay kayo na susubukan o mga gagawin maybe sa iba. At mag-ingat din kayo when it comes to your legs. Paa or legs man yan. Ikaw or someone who's connected sa'yo. Sana hindi maipit, sana hindi maputol, hindi matapilok, hindi masugatan, hindi mamanhid, hindi makagut, hindi magdugo, maipit, o ano man yan, ano, mag-ingat kayo, okay? Ano ba yan? Ang dami mo namang ang dami mo na iniisip. Pati ako napapaisip sa'yo eh. Okay, may mga family sorrow, ano, sa iba sa inyo. Kung ano man yan, mga problema sa pamilya, kalungkutan, nanggaganap, may mga pwedeng sa health issue, no? Maybe ikaw or someone's connected sa'yo, o kaya naman mga kinalulungkot ka talaga o ikalulungkot na sitwasyon sa iba sa inyo. And also, older man, dealing or relationship with an older man. Pwedeng ikaw ito or pwedeng magulang mo, karelasyon mo, or tao na mas maedad sa iyo. Pwedeng nahado sa, pwedeng kapamilya na lalaki, di ba? Pwedeng nahado sa point na yon. Na maaaring siya ay isa sa pinoproblema mo o nagiging problema sa buhay mo o nagiging problema or kinaka-worried something, ganyan, ano. Medyo ang nakakatakot yung mukha niya, no. Medyo may parang may hidden yung ano nito, itsura niya sa nakikita ko. Either di sa kibishi ay mahigpit o kaya is
medyo, kung titignan ko 'to medyo traitor, eh, 'no? Sabay gano'n. Sorry, ako sino ba ito? Parang alam mo yun, parang may hidden agenda for something, ano. Kung sino man ito, well, wag i-erase mo yun, ano, tiningnan ko lang naman. Yun, na nakikita ko dito, yan, kung ano man yan, maaaring kakaroon ka ng connection sa isang tao na mas may edad sa iyo. And may babae din. Fair woman, dealing or relationship with a woman with a blonde, gray, or white hair. Pwedeng ikaw ito, or yung lalaki na yun, or pwedeng anak mo to, kapatid, pamangkin, or pwedeng magkakaroon ka ng connection sa'yo na maaring isa dito sa kanila is, is may mga problema na i-connect sa'yo or ikaw ito, sa maaring itong mga ito ang pinoproblema mo sa buhay mo, pwedeng nandun sa point na yun, pwedeng isa sa kanila or both sa kanila na ikinakalungkot mo o nakakaramdam ka ng kalungkutan pagdating sa mga tao na to, pwedeng nandun sa point na yun, or pwedeng magkakaroon ka o connected ka sa kanila, no? Or magkakaroon ka ng connection sa kanila. And we have the May. Baka may kilala kang May. Accept me. Sabi ganun eh. Yan. Accept me pala. Accept me. Or maybe merong May na kakilala mo is birthday. Pwede na doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, this is 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 weeks maybe, mga lakpas isang buwan, di ba? Pwede na doon sa point na yon. Or sa iba dito is months. Pwedeng before ending of this year, pwedeng na doon sa point na yon. Or by the May. Itong last May or sa next May of the year, pwedeng na doon sa point. Ito is pagbabago kasi yan. Pwede din na doon sa point na nagkaroon na you're go to the flow. Pwedeng na doon sa point na yon. Or parang, siguro you go to the flow with something, naging smooth ng iba, tapos nagkaroon ng lungkot or problema. Pwedeng na doon sa point na yun, no, sa iba. Or sa iba naman sa inyo is, the change is coming. Kasi meron din tayong caterpillar. Yung iba sa inyo, ganon. Magkakaroon ng mga changes happen into your life. Mas magiging maganda yung smooth or mas magiging maganda yung flow. Sa iba naman sa inyo, maaring malapit kayo sa mga mabulaklak na sitwasyon, malapit kayo sa lake, sa ilog, or matubig, o sa mga tubig situation. No? Or sa iba sa inyo is malapit kayo sa mga sakura or cherry blossom, maybe related ka sa mga sakura or cherry blossom. Or sa iba sa inyo is baka pupunta kayo sa lugar na may mga cherry blossom, di ba? Mga ganun. Or maybe nasa party ka ng country na may cherry blossom. Pwedeng nandun sa point na yun. Ano? Sa iba, sa inyo. Or maybe you're thinking about traveling. Malayo man o malapit yan. Pwedeng nandun sa point na yun. And indecisiveness, allowing your life to rumble endlessly. Okay. Andito yung sitwasyon na may mga bagay o sitwasyon na paulit-ulit na nagaganap o nangyayari. At pwedeng yun yung hinahayaan mo. Well, hindi ko naman sinasabi na hinahayaan mo. Siguro lang is, nagkukulang ka lang talaga ng konting effort, ng hard work, ng strategy. Kaya paulit-ulit na nagkaganap po nangyari to. Or pwede naman you do your best talaga, pero nagiging magulo lang talaga yung situation. Pero ang sinasabi dito is, you need to try new things. You need to try new experience. You need to try something plan new. Or kung sa sarili mo yan is siguro kailangan mo baguhin yung sarili mo in a new you, mga ganun sitwasyon, ano, para hindi pa ulit-ulit, ganyan. Sa iba naman sa inyo is may mga bagay daw kayo na mga binabalik-balikan o pabalik-balik ka o bumabalik-balik na sitwasyon, pangyayari, sitwasyon, tao, something, mga ganun sitwasyon, ano. And you need to decide when come dito sa situation mo, no, sa nakikita ko sa'yo dito. Ingat ka na lang. May mga bagay ka talaga na kailangan mong baguhin. Don't go to the flow. Kumbaga, tandaan mo palagi, ikaw ang driver ng buhay mo. Nobody can control you. Okay? If this is good and do something good and nice way, mga ganun sitwasyon, pag-isipan mo maigi palagi para hindi nagiging weeping willow, no, na hando sa point na yon. You need to be more on matured. Alam ko na you are more on matured. Huwag ka masyado ma-overwhelm, and also be fair. Gumaga na handun din yung fairness. Alam ko, hindi man sila fair sa'yo, but ikaw, be fair, balance, and control lang din. Ano, nandun sa point na yun. Tanda mo, we have the will din kasi sa nakikita ko dito.
And dog far away, distant friend is thinking of you. May tao na nag-iisip pagdating sa iyo. Maybe this person is very caring pagdating sa iyo, or maybe you thinking about friend. Pag sa friend kasi is hindi lang siya friend. Pwedeng kapatid, anak, magulang, karelasyon, koneksyon, kapamilya, mga ganun, no? Yan, baring magkakaroon ka ng communication sa kanya, pwedeng nahado sa point, or maybe this friend na sinasabi is siya yung may tao, siya yung tao na may kalungkutan na pinagdadaanan, pwedeng nahado sa point na yun, or pwedeng ikaw, may kalungkutan ka na pinagdaanan and you connect to this person, pwedeng nahado sa point, vice versa. Okay? And tingnan na natin, bakit sumobra. Okay, uy, tingnan mo, oh, expect the miracle. La la la. La la la, la la la. Have faith that your prayer have been heard and are being answered. Congrats! Expect a miracle. Mama Mary, ano ba kayo? Devoted? Devoto? Devoto? Devoted? Devoto. Yan. Always have faith and miracle come true. Alam niyo naman siguro yung ibig sabihin ng miracle, diba? Miracle, naka-survive ako dito. Miracle, andito pa rin ako. Miracle, gumaling ako sa sakit ko. Miracle, naresolbahan lahat ng prayers ko. Yung mga iniling ko, dumating. Mga ganon. Basta there's a miracle happening to your life. Congrats. Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in a perfect timing. Okay, ang sinasabi dito when it comes to easy does it, hindi lahat ng sitwasyon is kailangan mong madaliin. Don't rush. Huwag kang magmadali. Huwag mong, kumbaga you need to take slow, no? Handun sa point na yon. Ang sinasabi dito, may mga bagay din na don't too much emotional sa sinasabi dito, sa nakikita ko dito. Also, we have the word kasi, handun yung point na kasi isa lang yung pakpak na nakaganyan, di ba? Ibig sabihin natin yung point na unti-unting makakawala ka sa isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo na medyo nagkakaroon ka talaga ng kalungkutan o hardship, di ba? Nandun sa point. Kaya wag kang mag-kangaroo jumping or wag kang magmadali. Kumbaga, in a progress yan in a process yan no? Nandun sa point na yun. And in a perfect timing, ibibigay niya yung miracle na hinihiling mo. Ibibigay niya yung blessing. I-answer niya lahat ng katanungan mo sa kanya. Nandun sa point na yun. And we have the aim. The honor and aim. And we have the leap of faith. Ang sinasabi, you need to take a risk and put your heart through desire into action. Ito na yung sitwasyon na pupunta ng isang liwanag. Or makakakita ka na ng unti-unting kaliwanagan into your parts. Ang sinasabi dito, yun. Kung titignan mo, we have the pakpak and pakpak, diba? Pakpak and pakpak, ano ba yun, ate? And syempre, wag mo kakalimutan yung faith mo sa taas. Di pa nahandun yung freedom din kasi. Kailangan mo rin kasi talagang ilaya yung sarili mo sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Di ba? Kumbaga, dito yung point na kung ano yung mga pinaniniwalaan mo, if this is a good, paniwalaan mo yon, actionan mo, kumbaga, nahado sa point. You need to take action in a good and a nice way. But still, andito kasi ito si Easy Does It, pag-isipan mo maigi. Diba? Para hindi rin magkaroon ng mess situation. Kailangan ba? Dapat ba? Mga ganon sinasabi. But still, have a leap of faith. Ganyan. Kung may mga taking a risk situation ka, gawin mo. Kung ano yung tinatakbo ng puso mo, kung ano yung gusto mong actionan. But, you need lang din maging very careful, diba, sa situation. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kung ano man yan, magkakakita ka na ng kaliwanagan dito. May paglaya akong nakikita sa'yo, paggaang ng sitwasyon sa nakikita ko dito. Kasi andito rin si May, di ba? Or sa iba sa inyo is kung paulit-ulit ito, ito na yung kinakailangan mo talagang kumawala. No? Pero may mangyayaring changes, oh. As in, may mangyayaring changes sa'yo. Tingnan natin ang energy ni Aquarius. Congrats sa miracle, ah. Ano ba yan, ate? Ba't dalawa? Okay. Okay, energy. Okay, when it comes sa energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na mas more ka daw magiging aware, either sa mga sasabihin mo, sa mga decision mo, sa mga actionan mo, sa mga kakausapin mo, sa paligid mo, ganyan. Mas more ka daw magiging aware, mas
mas more ka magiging alert maybe, mas more mong pag-iisipan yung mga bagay-bagay o sitwasyon. Nandun ka sa point na yun. When it comes din sa energy mo is nandun rin yung point na may pag-a-isolate, no? Siguro it's more on thinking, feeling sadness, feeling loneliness. May mga bagay ka na pwede mga pinagsisisihan mo, may mga bagay na siguro may mga nagfi-failed, ganyan, or failure situation, or sa iba naman sa inyo nandun ka sa point na nagkakaroon ka ng mga urong-sulong na sitwasyon, o kaya naman mga pagsisiyasat, naghahanap ka ng katotohanan, ganito, ganyan, gano'n, dapat ba, hindi ba? Or maybe you're in a recovering from a difficult situation, pwedeng nandun sa point, di ba? Or pwedeng iba sa inyo is may mga time na ihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao, o kanino man yan, o kaya masasamahan mo lang yung mga gusto mong samahan, pwedeng nandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa yung energy. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na may mga bagay daw kayo na gusto nyo desisyonan sa buhay nyo. Pero nagkakaroon ka ng choices doon, maaring hindi mo madesisyonan, nagkakaroon ng obstacle, kumbaga nandun din yung point na may mga bagay ka na tinitimbang, di ba? Pwedeng yung iba sa inyo is nabibiingkot ka in a middle situation, di ba? Mga ganong sitwasyon. May mga situation daw na gusto mong i-pursue or desisyonan pero hindi mo magawa. Pwedeng nalilito ka rin kasi, 'di ba? Pwede na doon sa point na 'yon. Anak, aray ko, dito ka. Kung ano man 'yan, sa iba dito siguro may mga, pero hindi ko nakikita yung pursuing eh, ano? Pare may mga bagay kayo na gusto nyong i-changes or change of decision, or may mga bagay kayo na ini-evaluate maybe sa iba, or may mga bagay kayo na gusto niyo nang umpisahan, gusto niyo i-let go, pwede na sa point na yun. Parating. Parating po kay Aquarius. Parating. Anak, ato de. Mamaya, hatulay ko ka. Dito. Nagaano kasi yung ano ko sa bibig ko. Parang may gusto siyang sabihin. Parating po kaya Aquarius. Okay, parating sa iyo. Ato de, onay-chang, ato de. Ato de. Okay, parating sa, ang daming pera, doy. Tignan mo, ang daming pera. Money, money, money. Aray ko, nagalit. Okay, fine. Paduga. Di ba? Pera. Ba, panalo. Okay. Parating sa iyo, Aquarius, is, yung iba sa inyo, is siguro na yung point na may mga mega project kayo na gagawin. O may mga proyekto, no, na sa point na yun. O may mga gagawin ka na importanteng bagay, malaki at importanteng mahalagang bagay, pwedeng ganon sa buhay, o pwede may mga pagpapasyahan ka na, di ba? O kaya may mga pupukusan ka na. Sa iba sa inyo is nandun na yung determination mo to do things, mga ganon. Yun ang nakikita ko dito. And also, sa iba sa inyo is may mga traveling situation, pwedeng malayo man o malapit yan, maybe there's a traveling situation ako nakikita. Parating din sa iyo, medyo may konti lang dramatic situation. Hindi ko alam kung malungkot ka ba, medyo emotional ka ba, nagkakaroon ba ng mga sadness, depression, may tao ba na nagiging brutal sa iyo, may tao bang masakit magsalita, or may mga kalungkutan, kumbaga yun. Pwede rin kasi na may mga tao na nagkakaroon ng insecurity pagdating sa iyo, or may hoping hindi naman ikaw ito. Medyo yung iba sa inyo, if that's not you, is pwedeng may sakit ka, no? Pwedeng nahando sa point na yun, or maybe someone is may sakit, kasi also we have that in at the family, ganyan, pwedeng ikaw ang may sakit, or someone connected sa iyo is may sakit, mga ganun sitwasyon.
no, maalagaan at pahalagahan niyo yung sarili niyo. Baka naman sa sobrang emotional niyo, sa sobrang overthinking niyo, doon nga talaga kayo magkakasakit ng cancer, kidney, bladder, o kaya naman kung ano mga sakit na pwedeng pumasok sa inyo, di ba? Kaya ingatan lang din kayo when it comes to your health, okay? O sakit sa bulsa, pwede rin. Pero hindi ko nakikita yon. Okay, pagdating naman sa iba, is iba dito, iba yung mga paghihintay na sitwasyon. Hindi ko alam kung ano hinihintay nyo, but still, hindi yung paghihintay. Maybe you're waiting for the truth, you're waiting for the answer, you're waiting for the acceptance, or may mga bagay ka na isinasakripisyo sa buhay. O di sana lahat darna, di ba? Na doon sa point na iyon. Huwag niyo na makakalimutan din yung sarili niyo. Okay, sa iba naman sa inyo, maaari mga parating sa inyo is baka may mga bagong trabaho kayo, mga bagong opportunity. Yan, may mga bagong opportunity na darating. Sa iba dito, this an innovation. Kumbaga, magkakaroon ng mga leveling up, innovate, or magandang sitwasyon, ganyan, mga opportunity na darating. Sa iba sa inyo, magkakaroon ng mga pagbabago na dito. Sa iba naman sa inyo, may mga tatahakin daw kayo ng mga bagong opportunity, or may mga bagong opportunity na darating sa'yo. Yan ang nakikita ko dito. Pero parang, o maybe may mga naiisip ka na gusto mong gawin pero hindi mo madesisyonan. Medyo na nalilito ka either sa iba o kaya naman is hindi mo alam kung ipupurso mo siya or hindi. Ipurso mo siya kasi magsasucess siya. So nakita ko dito kung ano man yung sitwasyon na yon, kasi there's a victory and success happening to your life. Yon ang nakita ko. And then also, parating sa iyo is may mayroong tao na they willing to support you or ikaw ito sa kanya. May suporta kasi ako nakikita. Pwedeng iba dito, this is related to a work, ganyan, sa nakita ko dito. O kaya is iba sa inyo, this is your family, baka you giving your all those effort and support, di ba? Pagdating sa kapamilya mo o sa karelasyon mo, sa iba naman dito, nagkakamot lang ng ang kati kasi nung talampakan ko. O di ba ate, hinawa ko may kertas na katalampakan. Huwag ka mag-alala, may alcohol ako dito. Okay, hando yung point then na merong merong meron ka daw hinihintay na gusto mo maganap eh. Pero mangyayari daw siya eh. Mangyayari siya. Merong kahilingan. Isa. Merong hinihiling ka na makakamit mo. Pero ang nakikita ko dito na magti-think ka na talaga? Dapat ba? Kailangan ba? Parang nandun ka sa point na yun. Yun. And also, may mga bagay na magtatapos na. No? Ibig sabihin there's an ending situation happening to your life. Sa iba sa inyo, pwedeng iba sa inyo is ang dami mga aces, oh. And pwedeng iba sa inyo yung mga bagong trabaho, we have a traveling, o mga bagong opportunity na darating talaga sa'yo, your manifestation, achieving this time, paggaang ng situation, also may mga papasok na pera sa nakita ko dito, at magkakaroon ng mga stability pagdating sa pera or sa trabaho man yan, o if you have a business, it's good din sa nakikita ko dito. And then, kung kailangan mo ng trabaho, yes, maraming offer ako nakikita dito. Kaya, kailangan mo na mag-move, no, sa situation. Pero, may sitwasyon daw na malilito ka eh. Hindi ko alam kung oo ka or hindi. Parang nandun sa, or maybe maghihintay ka ng mas magandang big opportunity. Pero, alam mo, this is a big opportunity na nakikita ko dito. Isa or dalawa or tatlo ito. Pero, mamili ka dito. Malalaman mo naman yun eh. Kasi, syempre, pupili ka doon sa alam mo sa magle-level up ka, di ba? Yun. Maliit man yung maliit man yung sahod, pero dadating yung time na magle-level up ka. Doon ka, syempre. Pipili ka lang naman eh. O sa mas malaking sahod, na mahirap, tapos walang leveling up, for stress, diba? Mga ganun sitwasyon. And then also, maaari din na iba sa inyo is may trabaho ka na, tapos meron ka pang pagkakatrabahuhan na gusto mo na mga part-time o kaya mga pagkakaperahan pa, maaari may mga naiisip ka na ganun, yun nakikita ko dito. And then also is may pagtulong basta sabi ko na naman yun sa iyo. Tapos yung iba dito, kung may mga hospitalization, check-up, confine, paralyze, or maintenance, no? Doctor, hospital, you need to be very careful na lang din para hindi mas lalong lumala or have faith, di ba, na doon sa point na yon.
Ingat na lang din kayo sa sarili nyo. Ngayon, tingnan natin ang dapat iwasan. Teka lang, may nakita kasi ako eh. Tama ba yung nakita ko, universe? Ano yung parang may kulong? Hindi ko alam kung may makukulong, may ipapakulong, o makukulong, o may nakakulong. Parang may ganun ako nakita kanina. Sumagi lang siya actually. Well, kung ano man yun, kasi marami man kayong energy, kung alam mo naman na wala kang ginawang masama, di ba, why not? Ganun lang yun. Okay, tingnan natin. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, number one, yung panghinaan ka ng loob, di ba? Iwasan mo yung makaramdam ka ng burnout o mga outcome is ma-burnout ka, ma-drain ka, iwasan mo yon. Iwasan mo yung mga tao na hambog, mayabang, kala mo kung sino, or kung ikaw ito, syempre iwasan mo. Iwasan mo yung mga mapagmataas, mga selos, kung ikaw, ganun din. Yan, malack of discipline, malack of control. Hindi ka makapag-focus sa mga ambition mo, syempre, yung hindi ka sumubok at hindi ka makapagsapalaran. Ganyan, di ba? Kailangan mo makapagsapalaran, kaya nga dito nga si Will. 'Di ba? Kung hindi ka magta-try, walang mangyayari sa iyo. Nandun lang 'yun sa point na 'yon. Iwasan mo yung pabago-bago yung isip mo o yung mga tao pabago-bago yung isip. Iwasan mo yung bahala na situation, ganyan. Also, you need to speak out din hangga't maaari ang sinasabi dito. Huwag mo kakalimutan na mahalin at pahalagahan yung sarili mo. Dito, kung may mga bagay na pwede ka ma-stagnant, siguro huwag mong gawin. No, umiwas ka na at kailangan mo rin mag-action talaga. And then, iwasan mo yung makaramdam ng takot in a way na gusto mo subukan sa buhay mo, ganyan. Try mo lang, 'di ba? Hando lang yung point na yun eh. Iwasan mo yung mga taong abusado o ikaw, ito, iwasan mo. And then also, yung mga tao na masyadong violente, mga ganong sitwasyon, masyadong harsh, mga ganun, ingat ka na lang din. Or kung ikaw ito, wag mong gagawin, ha? Okay? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Siyempre, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan talagang i-resolve, ayusin, gawin, balikan, gawin mo. Kailangan mo rin kasi dito is manindigan ka. And also, you need to protect yourself. Kung sa tingin mo is nasa tama ka, protektahan mo at depensahan mo rin naman yung sarili mo. Okay? Nandun sa point na yon. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. May taong hindi mapakali. May tao rin na nakipagtalo. Ayun. Ano yung card mo? Love. Another message. May nakikita ako na sitwasyon na nakalimutan ko to. May nakita ko sitwasyon na parang lumulubha o lumalala or panghihina. I don't know why. Or pwedeng sa iba kasi kung ano man yan. Or sa iba sa inyo is pwedeng na doon sa point na may mga kailangan na talagang, there's a dental clinic kasi ako nakita. Yun, baka yun yung kaninang doktor na nakita ko. Baka sa iba is ganun. Baka may mga kailangan na mag-cleaning. Baka sumakit yung gilagid mo, ipin mo, ingat ka na lang. O kaya kailangan mo na ata magpa-check up. Baka may mga kailangan paastahan. No, o paipaayos. May nakita. Or pwedeng may kukonek sa'yo na related to a dental clinic maybe sa iba sa inyo. Okay?
Yun lang naman. Okay, kung kayo is single, sa mga single diyan, may kausap ka raw, eh, 'no? Either LDR kayo or may kausap ka dito, pero ingat ka. Kasi dito sa sitwasyon, magkakaroon ng rejection or maybe you reject this person or ire-reject ka niya or iiwan ka niya sa ere after something, mga gano'n. Or puwedeng itong tao na 'to is baka magkakaroon lang kayo ng connection kasi puwede may problema siya sa pera, 'di ba? May problema siya for something, mga gano'n. Tapos ikaw yung kanyang maging founder, ikaw yung maging charity. O sige, sana 'wag naman, siyempre 'di ba? Nandun sa point na yon. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay 'no, andun kasi yung yes, sa separation, hindi talaga naging masyadong matatag yung situation. Kasi alam mo why? Kasi isa sa inyo is, alam mo yung kung ano yung maisip niya, pabigla-bigla either o kaya is may pagka-immature din siya or pwede naman din mas bata ito sa'yo maybe or immature lang talaga siya. Yun ang nakikita ko 'to, nagkaroon ng cold situation, naging malamig siya sa'yo. Oo, ano, I know na there's a deep one or there's a battle. Kasi nag-focus ka, naging patient ka sa kanya, kumbaga is ginawa mo siyang mundo mo 'no, na dun sa point na yun. Pero ganun talaga yung life, eh, 'no, nagkaroon ng mga rejection talaga, na nandun yung point na naging on and off din kasi yung action ay yung relationship na 'to, yun hanggang sa dumating yung point na nagkaroon ng abandonment, rejection, or iniwan ka talaga niya sa ere. 'Di ba nagkaroon ng pagmo-move kumbaga, but still binigay mo naman din yung best mo, siguro wala na siyang masasabi do'n, 'di ba? Binigay mo yung full of effort mo pagdating sa kanya, 'di ba, nandun yung point na yun. Pero ang nakikita ko kasi dito mukhang magkakaroon pa kayo ng connection nito or maybe you or maybe thinking about connection kasi may unresolved situation, eh, parang may unfinished business in this connection. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then kung kayo naman is in a third party relationship, oo, nandoon din. Maaring ang kumo-connect na lang sa inyo is either may anak kayo or kung wala man kayong anak, siguro is nandun yung point na na confident ka rin naman 'no, nandun sa point na yun. Kumbaga either magfo-focus ka na sa sarili mo or magkakaroon ng totally separation and disconnection. Kasi nandun na yung ano, eh, may mga conflict na, eh, 'no, kung may mga third party. Mararamdaman mo din naman sa pananalita niya na minsan may pagka-cold yung pananalita niya, 'di ba? Siguro alam mo na yun, eh, desisyon mo na 'to kung aalis ka or hindi, nasa sa'yo 'to. Yun, eh, pero kung gusto pa rin kumapit, nasa sa'yo pa rin yun, 'di ba? Yun ang nakikita ko dito. And sa iba naman sa inyo, kung wala naman kayong third party relationship, sa iba is may mga biglaang magaganap o mangyayari lang na hindi magiging good term. Puwede rin kasi LDR kayo 'no, puwedeng nandun sa point na yun or kung hindi man, may mga, hindi pagkakaintindihan lang. Yun ang nakikita ko dito. Basta habaan mo lang din yung pasensya mo or puwede naman din kasi yun yung sa will, 'di ba, paulit-ulit na nagaganap o nangyari sa'yo yung pain pagdating sa relasyon, 'di ba? Kaya ingat ka na lang, wag mo nang kailangan mo rin kasing baguhin yung sarili mo if ever na gano'n, 'di ba? Yun ang nakikita ko dito. Magkaroon ka lang din ng acceptance. But still dito sa relationship na walang third party, ang nakikita ko dito is maaaring magkakaroon ng mga dissatisfaction, kalungkutan, o kaya is may mga hindi pagkakaintindihan lang talaga. Either may mga pagdadaanan kayo na hardship ano dito sa relasyon na ito. Yun ang nakikita ko. Medyo habaan mo na lang din yung pasensya mo sa iba sa inyo kasi may maraming challenge o may mga challenge na pagdadaanan in this connection sa nakikita ko dito. As in, puwedeng sa financial, puwedeng sa trabaho, puwedeng isa sa inyo is may mga sakit o kaya is may mga pagdadaanan, basta may mga pagdadaanan daw kayo na challenge in this connection. Tingnan natin ang iyong money, trabaho. Aquarius, money and trabaho. May another message, may nakita ako na hindi ko alam kung yung bahay mo ba is pasisira, may sira ba yung bahay mo, magpapa-renovate ka ba, bibili ka ba ng bahay, basta may gano'n. Tapos may nakita ako na unhappy family,
Pwede nagkaroon ng separation sa iba. Tapos may mga cancel situation. Ako nakikita, may mga tao na hindi magiging same page. Tapos may sitwasyon na mararamdaman mo na you're feeling unwelcome doon sa sitwasyon na yon, or ikaw sa kanya, pwedeng nandun sa, may mga ganong sitwasyon. May pagguho or may may something happen na connection na pwedeng hindi magiging maganda yung outcome, mga ganun. Yun na nakikita ko dito. Nagano pa na ano si ate ng, tinignan ko kasi yung kuko, parang may something sa kuko ko. Yun. Tingnan natin. Mga hindi magiging same page na ano, na tao or connection ano sa iba. Okay, pagdating sa iyong trabaho, sa trabaho mo is kasi sa trabaho mo, siguro iba sa inyo, you're thinking about new job or may mga bagay na kayo na gusto nyong tahakin sa iba, no? Kung meron, meron naman eh. Nakikita ko dito eh. Kasi may ibibigay naman sa'yo si universe. Sa iba naman sa inyo, kung sa mga kasamahan sa trabaho, may mga tao na very caring pagdating sa'yo. Siyempre, may mga tao na, siyempre hindi rin. Kumbaga, umaayon lang sila pagdating sa'yo, no? Ganon. Natural naman yun kahit kanino naman. Natural yun. So, nakikita ko dito. And then also is, sa trabaho mo siguro may mga gagawin ka na bago, no? Sa iba sa inyo, maybe may mga project ka na gagawin, o may mga darating talaga na opportunity sa iba, ganun. Sa atin magiging maganda ba yung pera ko? Sa pera mo daw, there's a decision making. Well, stable naman yung nakikita ko sa iyo pagdating sa pera. Kumbaga hindi ka nag-empty. No, hindi ka naman na-empty pagdating sa pera. You are more on focus, and hindi naman din yung pag-handle mo is good. And, pero syempre hindi lahat kasi depende pa rin daw ito sa action ng ibang tao, no? It depend when it comes to an action. It's up to you to make it happen. Kung if you want more success, mas more ka maging aware, mas more ka magbigay ng effort, kumbaga, mas more mong baguhin o dapat mong i-let go yung mga dapat i-let go, i-transform yung sarili mo in a good and a nice way para hindi ka na rin paulit-ulit na nangyayari sa'yo itong diba? Yung mga ganun sitwasyon depende pa rin sa action mo. But still, magkaroon ka lang doon ng mga rules, sistema, or kailangan mo talagang maging may paninindigan. Kumbaga, magkaroon ka ng mga logic organized. Kumbaga, na doon sa point na yon. No, focus and logic organized and controlling. As long as magkakaroon ka, no, mas magiging maganda ang sinasabi dito. Mas magiging maganda yung ikot ng iyong ano, no? And you need to trust to your intuition din sa nakikita ko sa iba sa inyo. Hindi ba kayo nakapagtutulog? Or night shift ka, or kulang ka sa tulog, late ka na natutulog, pagising-gising ka, or maaga ka nagigising, bawi-bawi na lang din ano, pag may time sa iba sa inyo. But still, may mga positivity, happy naman pagdating sa trabaho or sa pera, but still, it's depend on your action. Pwede rin kasi na may mga traveling situation, di ba? O kaya may mga inaasikaso ka lang talaga o aasikasuhin ka. Sa iba dito may mga padating na project talaga. Yun ang nakikita ko dito. Yun, basta maging very creative and adventurous ka. Kung may idea ka na gusto mong gawin, gawin mo, sabi dito. Yun. Nasa sa'yo naman to eh. Kasi negative and positive yan. Yun ang nakita ko dito. Sa iba sa inyo, kailangan nyo mag-action talaga. Huwag ganito. Okay? Sa iba. Arigato namaste, God bless.